Hi! Good morning, mga kasambayanan. Good morning, mga tagapanalig, taga-suporta, at tagapagtaguyod ng Ipanaw Sambayanan Party List. Number 18 po tayo sa official COMELEC ballot, ha. Iisa lang po ang ating party list na pwedeng botohin o maiboto sa bawat elections. Number 18, Ipanaw Sambayanan. Ito po si Ka Eric, ang number 3 nominee ng Ipanaw Sambayanan Party List. I'm going live today, very early morning, sapagkat may mga mahahalagang pagpapaabot at mga nais tayong ipaalam at ipahayag sa sambayanang Pilipino, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong daigdig saan man may mga kababayan tayong pwedeng maabot ng ating live na ito. Alam ko, nag-aantay ngayon na mag-join sa live natin ngayong umaga, early morning sa Pilipinas. It's just about to turn 6 a.m. in the morning sa Pilipinas. Magandang araw at kumusta po at maraming salamat kay Ma'am Emmy Riel at kay Ma'am Linda, mga Filipino community leaders na naninirahan na, subalit nandito pa rin ang puso sa Pilipinas. Nandyan po sila sa Vienna, Austria. Ngayon, may nauna ng sumunod, maliban kina Ma'am Emmy. Si Reynold Erwin, watching from Paris, Ka Eric. Thank you, Reynold. GZ Doria, watching from Israel. Ang dami palang mga pwedeng manood at sumabaybay sa early morning session live natin dito sa Pilipinas na mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho o ng mga naninirahan na. Good evening, Ka Eric. Ma'am Emmy is on board na rin from Vienna, Austria. Mga kababayan, ngayong araw po, ito pa, Cordillera, dito sa atin yan. Veronica Diego, si Attorney Marlon Busantog po, ang ating number 1 nominee, ay Cordillera po ang kanyang region. Siya po ay katutubong taga Cordillera, Igorot, abogado, magaling, matino at mahusay na abogado. Lalo na sa paglaban sa communist terrorism at pagtatanggol ng mga interes ng katutubo. Monitoring here from Vancouver, Kamake, Kafagway, Julampong, watching from Brunei. Elmer Tormes Clarabal from Cagayan de Oro. Good morning, Ka Eric. Ang dami palang pwedeng magkape-kape at makipaghuntahan kay Ka Eric. Tama, no? Gawin nga natin itong pangbungad ng araw, ang pakikipaghuntahan ni Ka Eric sa inyo. From Hong Kong, Ka Eric, Jinky Cabillo. Glenn Segovia from Canada, Toronto. Nanggaling ako dyan noong August sa Maisog, Canada with Beethoven Crasco. At marami pa, mga Filipino community leaders natin, very active dyan sa Toronto, Canada. Elmer Clarabal, Rico Arnolf, Ipanaw Sambayanan Party List ko. Thank you. Veronica Diego. Kaya nga po, parehas kami ng tribu, Kang Kanae Tribe. Yeah, tama po si Attorney Busantog. Go Kuya Eric. Lino Cuesta. Bong, good morning, Ka Eric. Ipanaw tayo. Good morning, Ka Eric, watching from United Kingdom. And Nonong Biadora from Antique, Libertad. Magandang lugar na ito. Magandang dagat dyan. At malapit-lapit na ito papunta sa Antique. Sa Boracay area. Mga kababayan, ngayong araw po ng ito, mamaya ko na babatiin ng iba, ha? Bakit po tayo nakikipag-usap sa inyo? Dito si Julampong from Capiz, at mga pamilya ko dito ay nanonood at sumusuporta sa inyo, Ka Eric. Thank you. At si Elmer Clarabal, okay, thank you. Mamaya ko na pagpapatuloy, ang mga pagbati at shout out at pasasalamat sa inyo. Una po kahapon, very successful. San Francisco, Jail Deb from USA. Sige, salamat, para matapos ko po yung ating mga maiiksing punto. Mahigit 100 po na mga leaders ng mga urban poor families and community leaders ng Payatas, Quezon City. The largest or one of the largest urban poor communities in the country. Hindi lamang sa Metro Manila.
At nagtipon-tipon po kahapon ang grupong Peace and Development Task Force na lumalaban po sa infiltration at mga pananabutahing ginagawa ng Communist Terrorist Group Urban Operatives kagaya ng Gabriela, Bayan Muna, mga grupo ng bayan, ACT Teachers, Kabataan, Anak Bayan, na nag-i-infiltrate po ng maraming taon dito sa lugar na ito, sa Payatas. And napakaganda po ng talakayan kahapon sapagkat marami po ang nakinig sa paligid maliban pa lamang sa mga nasa area sa Lupang Pangako. Bagamat tayo po ay hindi pinayagan na gamitin po ang public address system ng barangay, nakahiram po tayo ng puputak-putak pero nakapagtawid din ng ating activity na sound system. Kahit pa paano, kaya medyo namamaus o namamanas po yung boses ko. Dahil I have to speak out at the top of my voice, no? At Boracay Island, no, nanonood din doon. Ang punto ko po, napakaganda ng pagtitipon kahapon. Tinawag namin yon na Gulay Solidarity. Dahil po, nag-share po si Senator Nibo Santog at mga volunteer groups from Cordillera ng mga sayote, patatas at iba pang mga gulay sa mga pamilyang Pilipino na nandoon para po sa pangtawid gutom na pangdagdag survival ng mga urban poor families. Napakalaki po ang lugar ng Payatas na ito at matagal na panahon po naging simbolo ito ng kahirapan at pagpapabaya at mga pagwawalang bahala ng gobyerno sa kapakanan ng ordinaryong masang Pilipino kagaya ng mga manggagawa, mga maralitang lungsod, mga manggagawang bukid, mga katutubo at mga magsasaka at kabataan at kababaihan. Kaya kahapon nagsama-sama po kami doon sa Payatas. Kasama po si Ma'am Lorraine Badoy, kasama po si Atty. Nibo Santog. At natutuwa po tayo na nakabalik sa Payatas kahapon sapagkat kung hindi po ninyo ito nalalaman, aaminin ko po sa inyo in November 30, 1998, nandun po kami sa Payatas ng kabataan ko pa po at medyo may konting haba pa ng buhok si Ka Eric. Bata pa po ako noong 1998. I was about only 18-19 years old, no? During the time, no? At wala pang 20. Malinaw po na ang lugar na ito ay binutas, pinundaran ng communist terrorism ng kanilang urban operations. Diyan po namin itinayo noong November 30, 1998 sa area ng Payatas Elementary School ang Anak Bayan. Isa po ito sa mga front organizations ng CPP, NPA, NDF. At naging dahilan ito ng pagre-recruit ng maraming kabataan. At kung kaya, kahapon po, ako ay nagkaroon ng sentimental journey ng pagbabago ng puso, ng damdamin at saloobin at ng kaisipan na sinabi ko sa mga leaders ng urban poor families and communities doon sa Payatas na nagkamali kami. Ako, nung kabataan ko, marami kami ang nabiktima ng lason ng maling ideolohiya ng CPP, NPA, NDF at inamin ko na isa ako sa mga nagre-recruit ng kabataan at iba't ibang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng mga front organizations na ginagamit ng CPP, NPA, NDF kagaya ng Anak Bayan at pati Kabataan Party sa kasalukuyan at mga party list nila. Kaya kahapon, yun po ang naging paglalakbay namin, mga kababayan. At yun po ay napaka madamdamin ang aming pakikipagdaupang palad sa mga mamamayan sa Payatas. At sinabi namin sa kanila na kami po ang magiging katuwang at kasama ng sambayanan kagaya ng mga urban poor communities natin para dalhin po ang advokasya at panawagan at mga legislation measures or legislative measures in agenda of government through sa Congress ng tinatawag na social justice o katarungang panlipunan. Kaya kami po ang sumama kahapon doon sa Payatas. Ngayon naman po, maliban doon sa Payatas activity ngayong umaga, tayo po ay magkakaroon ng hair follicle drug testing procedure. Ang tatlong nominees ng Sambayanan, Ipanaw Sambayanan, si Atty. Nibo Santog, si Dr. Lorraine Badoy, at si Ka Eric, dito po sa may Viluna area.
sa High Precision Clinic. Ito po'y gagawin naming voluntary at baka nagtataka po at nagtatanong ang iba, paano ka magkakaroon ng hair follicle specimen ka, Eric? Ikalbo ka naman. Oo nga, bagamat kalbo ako, pero baka nakalimutan po ninyo, hindi na naman sa ulo po may buhok ang ating katawan. Alam nyo na. Ako po ay tinatayang kukuhanan ng hair follicle sample sa armpit, sa kilikili po. Sana hindi maging masakit kasi sabi nila total shaving daw yon ang gagawin sa clinic. O kasi hindi na po bumalik ang buhok ko eh. Mula ng college ako, ganito na talaga si Ka Eric. Kaya huwag niyong kalimutan, hindi po natin pwedeng sabihin lang ng mga kritiko na ito'y publicity or propaganda stunt lang nila, Ka Eric. From Sulop, Davao del Sur, and Benji, Ohanda, Rondesillas, and Rosalie Arindain. So, armpit po, sa kilikili po ang harvest ng hair follicle specimen ko. At hopefully, it will be enough. Kung hindi pa, dito sa legs, medyo may mga, siguro makaharvest din sila sa legs ko. I will just make it accessible yung legs part ko para makuhanan po ng hair follicle specimens. Don't worry kung hindi pa kaya ng hair follicle, keratin, mangyahanap tayo ng clinic. Kasi po ang hair follicle test ay mas credible po ito. Bakit? Kasi as far as 5 years back, kaya niyang i-trace kung nagkaroon ka ng drug substance abuse or illegal drug substance abuse. Siguro itong iniiwasan ng mga politiko na may mga very visible indicators ng abuso sa droga. Na ngumingiwi na ang mga bibig. Kasi pag hair follicle po, parang nagpapa-DNA ka. Halimbawa, kung magkaroon ng paternity o maternity test, kung sino talaga ang mga magulang o tatay o ama o ina ng isang bata, ginagamitan po yan ng DNA procedures. So, hair follicle or mga keratin specimen from nails o sa loob ng ilalim ng nails, at hindi ko alam kung ano pang iba, so mas scientific siya ang hair follicle test na ito. So yan pong dahilan kung bakit mahalaga po itong tinatawag namin ngayong araw na ito sa Ipanaw Sambayanan na Moral and Integrity Challenge. Lahat po ng may gusto o may ninanais na pumasok sa government service at public office, kagaya sa amin sa party list, pwede nail, pero hindi ko alam kung ang clinic Said Muhammad Ali Jr. ay kung mayroon silang procedure to process DNA type level of testing using nail specimen or keratin. Tama po kayo, Brother Said. No? J.R. Rulli, good morning. Good morning din kay Melanie Cantilla. Ang ibig ko pong sabihin, this is for the purpose of calling out all candidates and aspirants for any public office at all levels sa 2025 elections and in the next elections. Sana nga gawing mandatory ito ng COMELEC na bago ka makapag-submit ng iyong Certificate of Candidacy at bago ka maisama sa list of qualified candidates, party list man yan, senador, presidente, vice presidente, mayor, governor, vice governor, congressman, board members, senators, pababa hanggang mga city councilors or mga bukal o kaya mga sangguniang bayan, pati barangay level, dapat magkaroon ng scientific testing of presence of possible drug or illegal drug substance abuse. As way back as 3 to 5 years ang kaya niyang i-backtrack. Mahalaga po yun. Ang tawag dyan, integrity and moral challenge. Kaya po sa dulo ng aming panawagan, thank you Sinaida Hamid from Paris, France. Queenie Sebastian from Paris, France also. Good night po dito kay Eric sa Paris, France. Maraming salamat for staying late dito sa early morning session ni Kay Eric. Mga kababayan, ang ibig ko pong sabihin, this is not just about the drug testing procedure itself. This is more about the integrity of every individual na gustong makasama o makasalamuha ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang
layunin o ambisyon na makapasok sa public office or government service. Kaya kailangan hindi ka involved sa illegal drug substance or wala kang itinatago na involvement tungkol dito. Dapat malinaw po yan. And it shall not only include the candidates in any elective position. It shall also include appointive position sa kabinete and even the president, the vice president down the line. Even the judges, the prosecutors, lalo na sa Congress. Naku, napakadami po ng dapat i-drug test dyan ng hair follicle based or DNA type drug testing. Sapagkat they do not deserve to stay any longer any day sa public office kapag involved sila sa illegal drug substance abuse. A public office is a public trust, and for you to have public trust competence, you should also have integrity and moral authority and moral uprightness. Not because we are moralizing the issue. No. Public office needs the sovereign approval of the people for you to hold their delegated power. Na hindi ka mangungurakot, hindi ka mag-abuso, dahil nasa wastong katinuan ka at hindi ka bangag o hindi ka involved sa illegal drug substance abuse that can affect your mental and thought processes as well as your decision making in the public office na inhawakan mo na may otoridad, may pundo, may kapangyarihan. Yun pong ibig sabihin ng integrity challenge. So malinaw tayo ha. We hope na we can harvest. Sa bahagi ko po, medyo ako ang may challenge na magkaroon ng specimen. Kasi hindi po mabuhok ang katawan ko. Lalo na sa ulo. Ay, ang priority nila yata, 3 inches strands of hair. 4 or 5 specimens. Sa akin po, pinitingnan ko yung armpit ko, hindi rin siya mabuhok. And all other parts of my body. Scientifically, hindi po ganun ang aking anatomical and genetic composition sa katawan ko. Kaya nga kalbo ako eh. Pero don't worry, basta kalbo, romantiko yan. And ay biro lang yan. Paano kaya mag-request ang taong bayan ng hair follicle kay Marbel at Fajardo, nga no? At kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Abalos, kay Paduano, sino pa? Kay Suarez, kay Pimentel, kay Dan Fernandez, lahat. Kay sino pa? Kay Kimbo. Dapat lahat sila mag-volunteer na. Yeah, that's correct. Judges sa judiciary at all levels from the Supreme Court down to the lowest court. Ganon din po sa mga kongresista na nasa House of Representatives, starting from the Speaker down the members. Ganon din po sa Senado. Ganon din po sa mga gobernador, congressman, mayor, vice mayor, mga bukal, lahat po. Kasi wala po tayong kasiguruhan kung ang namumuno ng bayan, Emmy, Riel, yung iba na ayaw magpa-hair follicle, may tinatago. Obviously. Ako nga, sabi ko, kung pwede, kung hindi sa ulo, they can scrape cell, ikuhanan nila ng balat. Kung saan man ako pwedeng kuhanan ng, parang pang biopsy type, na kukuhanan ka ng specimen for your tissue analysis, kung hindi hair. Willing po ako niyan. Hindi ko alam kung ang clinic ay may ganong. Yung pupuntahan namin, ang pangalan niya, High Precision Diagnostics Clinic. So, mahalaga po itong Moral and Integrity Challenge. Lisel Gansondeloy. Hi, everyone. Okay. So, yun po ang aming gagawin ngayong araw. Kaya maaga tayong nagsasama-sama. At sa huling bahagi po, just pray na kung hindi po bastante or not enough of a hair specimen for hair follicle harvest sa specimen ko, ay may ibang pamamaraan mamaya sa, sabi nga ni Said kanina, baka pwede yung keratin, hindi ko alam kung may keratin or nails specimen or yung mga tissue samples mula sa nails. Pwede rin. O kaya, other parts of my body na may hair like legs ko. Okay? So, ganun din po sa blood, hindi ko alam kung pwede, pero tissue sample, mas gusto ko rin yun. I'm really dead serious about this. Kami sa Ipanaw Sambayanan about the hair follicle-based DNA type scientific procedure of drug testing to determine kung kami ba ay involved sa illegal substance abuse.
3, 5, 10 years kung kayang i-backtrack kami, why not? Hindi po ako natatakot, wala kaming takot dyan. Kasi hindi po kami o ako, lalo na kami sa Ipanaw Sambayanan, gumagamit o nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng mga illegal drugs na ito. Ang alam ko lang na drugs na natitake ko, biogesic, loperamide, o kaya mga azithromycin, third generation antibiotics, si furoxime, si Falixin, amoxicillin, ampicillin. Yan, kaya ko yan. Memorize ko mga antibiotics na yan. Mga Levox, yan. may Levox pa ba? Yon, mga high level degree of third generation antibiotics. Yon, alam ka, mayroon ako niyan. Nakatake pa ako niyan. At sa mga anak ko. Anyway, ito dapat ay will be taken seriously by all candidates gunning or trying to join in the 2025 elections. At dapat walang uupo na mananalo another round of hair follicle testing doon sa mga hindi nagpa-hair follicle before nagpa-hair follicle test, drug testing procedure, before sila maupo o maproklama at mabigyan ng approval of COMELEC affirmation sa kanilang pagkapanalo sa election. They have to submit mandatory hair follicle-based DNA scientific drug testing. So, hindi lang ito para sa electoral stance, kundi seriously, we have to protect with moral authority and integrity ang electoral process so that it will be a message also doon sa lahat ng mga nakaupo ngayon. Maraming salamat, Rena Bahar. Kampanya mo namin ang Ipanaw Sambayanan sa buong pamilya, sa buong Pilipinas na may mga pamilya kami. Kasama po si Pastor Kiboloy, si Marcoleta at ang mga Duterte line-up. We will support. Thank you, Rena Bahar, sa pagsuporta sa Ipanaw Sambayanan. So, yun po, no? Lalo na po ang mga nakaupo sa ngayon. We congratulate Congressman Pulong Duterte of Davao City for taking on the lead na harapin ang challenge na ito. Watching from Toronto. Okay, ang Toronto mo, Sarge Dubera. Number 2, RON number 2. Toronto. Okay, ingat po kayo lagi. Ayos. Ang ibig kong sabihin po, it is more than mandatory. It is the obligation and moral duty and responsibility of the President, the Vice President, all the rest, the way Congressman Paulo Duterte of Davao City showed the way na kaya niya magpa-hair follicle drug testing and the results turned out negative. Sana po ay mapakinggan ito ang ating initial early session broadcast ng ating mga kababayan at ng ating mga namumuno sa hudikatura, sa mga judges, sa mga piskal, sa prosecutors mula sa Department of Justice. Ganon din po sa mga kongresista, sa mga tuwadkom mga naggagaling-galingan, sa mga senador, at lalo na po sa presidente ng bansang ito. It is their moral duty and moral obligation to the people and to the country to undergo integrity test and integrity challenge. Donna Chris, good morning ka Eric. Tanong po, isa lang po ba ang party list? Opo, na ibinuboto. Kasi sa senador, you can vote 12 or under 12. Hindi ka lang mag-over 12, pwede. Sa party list, hindi ka pwede mag-over 1 vote. Ma-invalidate po ang vote mo sa party list. Number 18 po kami, yun po ang problema. We need to get 1.4, 1.5 million votes yata para sa pagpasok po ni Ka Eric kasi number 3 nominee ako. Kung 300,000, malaki ang chance ni Atty. Marlon Bosantog. 300,000 votes, number 1. Isa lang. Kung 700,000 si Ma'am Lorraine at si Atty. Marlon, makakapasok silang dalawa. For me to join them, we need to have 1.5, 1.4 million votes, mga kababayan. Yan ang mga boto na kinukuha ng walang kakwenta-kwenta at inutil at bulok na party list ni Saldico, ang Ako Bicol.
Mga mahigit 1 million votes. Yan dati yan din ang kinukuha ng party list ng mga komunistang terorista na grupo namin dati, ang Bayan Muna. At ngayon tumatakbo, dapat hindi na manalo yan. Muli tumatakbo sila. Ganon din ang boto ng ACT-CIS. Wala din tayong pakinabang ditong mamamayan. Mga tulfo lang naman nakikinabang dyan. Ginagamit nila sa political power nila, in-influence ang ACT-CIS. Tag 2 million votes yan ang nakukuha nila. Pero kita nyo naman, ano bang tindig nila? O dito nga, challenge natin sila. Sige nga, Tulfo Brothers, sabay-sabay tayo. ACT-CIS, ako Bicol, Saldico, tingog sinarangan ni Martin Romualdez at si Speaker, si Martin, si Bongbong Marcos, with Vice President Sara Duterte. Kung tapos namin magpa-hair follicle, ulitin natin ulit. DNA type tissue samples kung hindi ako makuha na ng buhok. Willing po ako. Kung saan man nakukuha na ng tissue samples, so be it. This is an important integrity and moral challenge for all government leaders. Yun po. So sinagot ko na po, isa lang pong party list na pwede ninyong mag-live stream din po kayo habang nagpapa-hair follicle. Iwan ko kung pwede po yun, mama. Kasi nasa clinic procedures baka hindi payagan. Try ko lang po. Mamaya, ipapaalam ko habang... Pero ayaw kong ipakita na kukuhanan ako ng hair sample sa armpit. Okay lang sana sa ulo. Pero kung tissue sample sana under the nails, okay din ako. Hindi ko po alam kung makakapayag sila na mag-live ako. Hindi yan makakalusot. Mga traidoryang mga brothers na yan. Sana nga. Yan po, yung party list nila, tag 2 million votes yan. Pero wala ka naman nakitang pakinabang ng taong bayan dyan. Ginamit lang ito sa pagpapayaman nila at pagiging poderoso sa ating bansa. Grabe. Anyway, nag 25 minutes na ba ako? Alam ko po matutulog pa yan si Ma'am Amy at mga nasa abroad. Masarap pag-usapan sana itong ang ipinoste sa Facebook page ni former National Intelligence Coordinating Agency NICA Director General, former NICA Director General, General Alex Paul Monteagudo. Matino po ito na opisyal, 6 na taon itong NICA Director General ng panahon ni former President Rodrigo Duterte. This man is like a second father to me. DG Alex, si Sir Alex Paul Monteagudo, taga Davao din ito. With integrity, wala ka pong masasabi sa taong ito. Matalino, magaling, PMA Class 1981 ito. And he served well the country under the Duterte government. 6 years na naging NICA Director General and 30 years mahigit na naging police officer ito. Hindi ito hulidap na police, hindi ito bulastog na police. Police General nag-retire. Ito 2 stars. Si Major General retired Alex Paul Monteagudo. Tungkol sa pinalusot at pinatungan nila Martin Romualdez at Saldico ang budget for 2025 ng buong bansa by 1.7 trillion. Alam na natin yan. Gagamitin na naman nila ang pagbaha ng ayuda there, ayuda here, at mga flood control na pangungurakutin ng mga politikong kasabwat nila para gamitin sa kanilang overwhelming dirty operations sa 2025 elections. Nagtatanong lang po. Hindi ba yan ang patutunguhan? Ang sabi ni ni Finance Secretary Ralph Recto, the supportable and kaya lang suportahan ng revenue generation na budget dapat for next year should only be 4.6 trillion pesos. Ang ipinasa nilang budget nila Martin Romualdez nila Saldico ay 6.3 trillion pesos. May 1.7 trillion pesos. Saan nila kukunin to? Yun ang problema. Kasi sa ilalim ng 2024 budget, yan ang dahilan kung bakit ninakaw nila at hinigop ng gobyerno ni Marcos ang 90 billion pesos sa PhilHealth dahil nag-over-budgeting, deficit budgeting ang ginawa nila dahil may mga ayuda sila na ginamit na wala pang pondo pero minarkahan nila kaya piniga ng piniga ang resources ng gobyerno na dapat sana ay para sa mga mahihirap na milyong-milyong Pilipino. Itong 90 billion pesos ng PhilHealth, ipupundo nila ito sa mga ayuda there, ayuda here nila. So pag-usapan natin ito kasi kumakalat ito sa mga military camps at mga PNP camps at mga retired officers ng PNP, ng AFP at security forces.
itong parang isang manifesto of revelation and call out for Martin Romualdez to resign as representative ng kanyang distrito sa Leyte bilang kongresista at bilang Speaker of the House. Nako, very sensitive po sana ito. Ulitin ko, patikim lang. The information posted publicly came from a respected, reputable, and at the same time high integrity officer ng gobyerno dati. For more than almost 40 years, 6 years ito naging NICA, National Intelligence Coordinating Agency, Director General, parang equivalent ng CIA ng buong bansang Amerika yan, ang NICA. Director General Alex Paul Monteagudo. Mantakin mong 1.7 trillion pesos ang ipinatong na walang source. So pipigain nila yan sa mga government corporation natin, government earning corporation, sa mga other sources at pangungutang. Loans. Nako! Napakagandang pag-usapan yan. Mamayang hapon, try ko mag-live sa Pilipinas, mga 4:30 in the afternoon. Let's try to do it before mag-uwian sa opisina or mga 4 o'clock. I'll try to do it kahit sa Facebook lang. Abangan nyo po ako mamaya. At napakagandang pag-usapan nitong napipintong pagsambulat ng large-scale scheme and scam of corruption-infused 2025 budget. 4.6 trillion lang ang kayang punduhan ng gobyerno, ginawang 6.3 trillion in the preparation for elections next year. Ano to, pandaraya, pangungurakot, corruption budget, blood control na naman, ayuda there, ayuda here. Abangan! The information is being shared in public by former NICA Director General of the National Intelligence Coordinating Agency, Alex Paul Monteagudo, General Monteagudo. Mamayang hapon, let's go back, mga kapatid, mga kababayan, let's try to do it, mga 4:15 in the afternoon, Philippine Standard Time. Ka-Eric will go live stream about this. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Wait lang ha, batiin ko lang. Ka-Eric, kaya nga po dapat ang tanong ng bayan, magising na dapat at palayasin si Tambaluslos at ang pinakamataas sa gobyernong tagapagtaguyod at tagapag-sponsor ng malaganapang korupsyon. Tama po kayo, Ma'am Emmy. Said Mohamed Ali Jr., Ka-Eric, kung magboto ang KOGC, kaya ang 1.4 million para makuha ang 3-party list. Pwede po, lalo na ang sambayan ng Pilipino. Muli, medyo maubusan tayo ng oras. Si Ka-Eric will try to go live kung papayagan 11 a.m. today sa Pilipinas sa hair follicle procedure drug testing namin ng Ipanaw Sambayanan Party List nominees. At mamayang hapon, alas 4 ng hapon, abangan po ninyo sa Pilipinas din ang pagtalakay dito sa napakahalagang impormasyon na ibinulgar at kumakalat na ngayon sa mga social media. Pinangunahan po ang post na ito, nakita ko kaninang 4 a.m. ni former NICA Director General Alex Paul Monteagudo tungkol po sa padded budget and deficit budgeting for purposes of corruption in preparation na nadayain at bulabugin ng pandaraya at maruruming laro ng politika ang 2025 elections. At ang itinuturo ayon sa source na ito ay si Speaker Martin Romualdez at ang grupo nila Saldico na pinangalanan din ni Vice President Sara Duterte. So maraming salamat ha sa mga sumama. Arnold Bigkas, mayang aga ka, Eric. Oo, balik ka karon, Brother Arnold. Damo kita istoryahan, damo kita talakayon kag mga hambalanon para sa aton mga pumuluyo. Kababayan ko ni. I'm proud of this family, lalo na si Brother Arnold. Elite unit nito ng Navy SEAL, Philippine Navy SEAL ng Armed Forces. Kimora Dolores, good morning po ka, Eric. Yes, thank you po. So, try kong makabalik mamaya 4 or 4:15 in the afternoon. Talakayin po natin itong information na nirelease online, social media ni former NICA Director General Alex Paul Monteagudo dahil sa pandaraya na pinatungan ng 1.7 trillion pesos. Ang budget dapat na kaya lang i-source out sa revenue natin is mga 4.6 trillion lang. Naging 6.3 trillion ang national budget for next year. Abangan ang pagbabalik ni Ka-Eric. Bantayan po ang aming hair follicle drug testing moral integrity challenge for all candidates and all government officials na gagawin po namin ngayong araw na ito, November 6, 11 a.m. ng Ipanaw Sambayanan Party List. Maraming salamat, mabuhay po ang sambayanang Pilipino,
Good night, good day everybody na sumama. Maraming salamat. Good night, Ma'am Emmy. At sa mga sumama, please share our video kahit through Facebook lang para lumaganap po ito. Muli, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito si Ka Eric para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Bye for now.